So yan na mga kaibigan, Ismail pa si Boros kasi ano pa, tumitigil pa yung sakit ni baby. So ayan, nakabihis na ako mga kaibigan sa suot ko kaninang itim. So ayan na si Bebeng Chonchon. Lumabas pa si mama mga kaibigan, namili ng mga kailangan ibili. Kasi hindi din namin in-expect mga kaibigan, walang-wala na talaga kami doon sa bahay. Kaya ang ano lang namin, rule namin sana ngayon is mag-grocery, and then pagka Monday punta kami doon sa sa San Franz para magpa-ultrasound. So hindi ko na napunta kasi ito na, lalabas na si baby mga kaibigan. So pangalawang IE sa akin. So pagkatapos pag-IE, sinabi na i-transfer na daw ako dito sa sa ward. So nandito na kami, ready na lahat ang gamit, ayan. So hindi na ako nakabili kay baby ng yung mga damit na white kasi yung ginamit ko yung padala ni mami. So ayan oh. So okay naman yan mga kaibigan. Anuhin na lang kung ano yung gagamitin, kung jacket ba or long sleeve or walang hindi siya jacket. So sabi nga nila maliit daw yung tiyan ko, so sana maliit lang si baby para mabilis lang lumabas. So ito yung ganap ko habang nandito tayo sa hospital. So ipapasalamat din ako mga kaibigan kasi nagpigil si baby kasi ang layo pa namin kanina. Iba na ang sakit sa doon sa pambut pa lang. O ayun, kung malayo pa mga kaibigan, hindi naman tayo i-admit, pero dahil nga siguro na na ng doktor na malapit na, kaya ito na, admit na tayo. Pa rin siya nagle-labor si baby pero tumitigil pa rin siya. So ang sakit mga kaibigan. Kasi mga siguro. Ang daming dala ng mga gamit nila Manong kasi kung kami lang mga kaibigan yung nakadala, kung expect pa lang natin, hindi, ang dami. Grabe, ang daming mga gamit na hindi naman kailangan kasi dala lahat yung mga hindi kailangan. So okay lang. Kahit para mga kaibigan, para hindi na mahirapan. Yung ko lang yung naiwan is yung marriage contract, hindi ko nadala, and then yung yung MDR ko mga kaibigan, pero mayroon akong copy sa PhilHealth number ni Dodong Junjun. So thank you so much sa inyo mga kaibigan, sa mga prayer and then sa mga concern. Thank you. Update na lang mga kaibigan mamaya kasi kayang time si Bibi lalabas. So pero kanina mga kaibigan, nangiyak-niyak na ako kanina kasi naiwan si King, yung iniisip ko na kawawa si King, tapos walang mga grocery doon sa bahay, tapos wala silang money doon. So hindi naman kailangan uwi si Dodong Junjun kasi nga malayo ang Tikbon. So relax muna ang Dodong Junjun ninyo. Si Mama Inday kanina mga kaibigan umiyak na sa akin. Umiyak na ako. So yan mga kaibigan, higa-higa muna si Boros kasi okay pa talaga mga kaibigan. So simula kaninang 8 AM hanggang ngayon 4 o'clock na ng hapon. So wala pa rin ganap si baby, pero palagi na po siya tumitigas, hindi sumasakit. Hindi pa nga lang dito sa mga balakang ito, pero dahil 3 cm and 4 cm and 3 cm na siya, so malapit na siya mga kaibigan. Kanina pag sa akin pag-IE, nagdugo na nga yung ko mga kaibigan, meron ng blood na lumalabas. Pag ina-IE ako, 2 IE kasi yung ginawa sa akin. Kaya ito, sambay muna. Yan, papalakas tayo mga kaibigan para pag arura-arura talaga si baby, tayo ba yung bang malakas tayo mga kaibigan i-ere. So maliit lang talaga ito si baby mga kaibigan. Good morning mga kaibigan. Ganap namin in this morning. Uy, wala pala ito. First time ni Dodong Junjun mga kaibigan makasacrifice sa akin kasi first time ko din mga anak dito sa hospital, and sa bahay mga kaibigan nung si King and Eileen hindi siya nakaalaga sa akin. Si lang sila Manang. So ngayon siya ang naligo. Kasi ba? Pinaliguan niya ako, and then mag-medyas. Sige.
Oh, wala na plaster oh, itom. Baya kaya namin tunong ang plaster ayan. Hirapan si Dudong Junjun mga kaibigan mag-midjas. Oh, grabe mga kaibigan. Ano na, simula pagdating ko, 3 na ang nanganak, no? 3 na ako, hindi pa talaga. So, yan mga kaibigan, update sa higaan ko. Ganyan lang siya. So, mga gamit namin, ganyan lang din. And, lahat na dito mga kaibigan, nakaanak na. Ako na lang talaga mga kaibigan. Grabe. Ang tagal ni baby. So, ayan mga kaibigan, nag-alala na si Dudong Junjun, kami na lang daw talaga ang wala. Nagsisilos na mga kaibigan sa nanganak na. Kaso ayaw pa talaga ni baby mga kaibigan eh. Hindi pa talaga siya nagli-labor ng masyado, mahina pa. So, hello mga kaibigan, dahil namamaga na yung kamay ko and meron ng dugo na bumabara and masakit na siya, mangulmul na siya ba. So, chance na tayo ng yung dagom i-transfer sa kabilang kamay ko mga kaibigan. And pangalawang yan na si Dudong Junjun waiting kami sa mag-change ng dextrose. So yan mga kaibigan, good morning. Hindi pa tayo kapag hotbat na kaibigan in this morning. So sobrang ni mama, excited mga kaibigan, nandito na naman siya. Sinama niya si King and Eileen kasi nagatid siya ng mga damit ni Dudong Junjun and yung marriage contract kung kailangan. Kasi hindi namin yun nadala. So ngayon pupunta ni Dudong Junjun kasi wala silang mga grocery doon sa bahay. Palabasin ko din siya para makakain sila King. Kasi wala pa yung breakfast siguro mga kaibigan kasi sabi ni Manong alas 6 daw sila nag-alis doon. So 9 na ngayon kaya papuntahin ko muna si Dudong Junjun. Sanay, ako ready na talaga ang mga gamit ni Bibi si Dudong Junjun, tired na. So si Manong ang pinalabas namin mga kaibigan doon para masundo sila mama kung makapasok ba sila King. So ayan sila. Ati ang mga bagets. May bagyo man mo. Dito na ang mga bagets. Susino ko. So ayan na. So ilabas ko na sila mga kaibigan kasi baka monitor kami na mayroong mga kids dito. So labas sila ni Papa niya, mag-ice cream sila doon. Papamahawa na Pamahaw na sila. Nakakamag to. Mga mukha ng mga excited. So yan mga kaibigan, sinamahan ni Dudong Junjun yung mga kids pero hindi pa sila nakabalik sa ngayon and naai ako na walang kasama. So hindi ko alam yung mga kaibigan yung ginamit nila sa akin yung bang nilalagay sa tiyan mo na hintayin mo ng 10 minutes. Tinitingnan nila yung heartbeat ng baby or lang mga kaibigan, basta mayroon mga kaibigan. So ayun po, buti na yun mga kaibigan na alam ko na malayo pa si baby. So at least na monitor na maaga yung ating tiyan at saka yung yung katawan ko mga kaibigan, yung dugo, yung ihi, yung sugar ko mga kaibigan. So parang naririnig ko na kanina na bakit sinabihan ka na 3 cm ka. So hindi ko naman kasalanan yung mga kaibigan kasi yun yung sinabi ng doktor na nag-ai sa akin yung pag-labor ko. So ngayon sabi nila bakal nagkapanuhot lang mga kaibigan. So inai ako. So wala mga kaibigan, malayo pa si baby. Inai nila ako ulit and then yun, hingian ako ng mga kaibigan, hingian ako ng ultrasound. So papakita ko daw sa kanila ulit. Man sila. Labas muna ako mga kaibigan, tingnan ko sila kung saan sila banda. Kabugat sa dextrose. San kaya? Asan na sila? Magawas ko. Pwede. Pwede lagi mix up kita. Muli na sila? Na, okay na. Si mama, kay plito ni mama. Ako ka to na siyang 500. Na, kaya mo pabadlong dito, Ito mga kain ba? Tawag ko na kuno. Aman ka mag-agi. Ito mga agi. So, yan mga kaibigan, nangiyak-ngiyak na ako mga kaibigan. Sa mga bata na hindi ko sila makita. So, nag-try ako maglabas. Baka pagalitan ako mga kaibigan. So, binalik agad ako ni Dudong Junjun.
Mga bata, mga kaibigan, umiyak na. Kasi gusto nila ako makita and gusto nila dito muna sila sa akin. So bawal naman mga kaibigan dito mga bata. So sana makalabas kami mamaya mga kaibigan kasi naghingi sa akin na ang doktor ng ultrasound. So yan mga kaibigan, 2 PM ng hapon. Paalis kami mga kaibigan. Hindi ko inasahan to na requestan ako ng ultrasound. So ngayon sana din mga kaibigan, mandi punta ako doon sa sa San Franz kay Dr. Angeles, yung doktor ko mga kaibigan. Kaso dito na ako nadaknan na surprise ni baby. Kaya doon na lang ako mga kaibigan. So thank you so much sa mga doctors, nurse, and staff dito sa Bunawan. Ang bait niyo po. Maraming salamat po sa inyong pagtulong sa akin, sa mga guard, sa mga lahat-lahat na tulong sa akin na maka-ultrasound ako, and then naghanap ng ng ambulance para makapunta ako kaagad para maibigay ko yung request ni Doc. So, we are going to Rosario. Ito na siya mga kaibigan. Thank you Rosario Hospital, ang bait na nagpahiram sa amin ng ambulance. Kasi busy yung ambulance dito sa Bunawan mga kaibigan. So, sila na yung nag-rescue sa amin. So, yan mga kaibigan, buong buhay ko. Ngayon pala talaga ako nakasakay ng ambulance. So, pangalawang sakay ko na to yung pagkuha sa akin San Marcos. And then, ngayon na nag-request ang doktor ng ultrasound papunta ko sa Rio. So, travel na kami. Moving na kami mga kaibigan. So, update ko na lang sa inyo mamaya kung ano na ang ganap ni baby. So, yan mga kaibigan. Nakarating na tayo dito sa Sunobyo Ultrasound Clinic. So, shout out sa inyo dito. Thank you so much. So, makikita na natin kung ano yung ni baby. Si Dudong yun. Naawa ako sa kanya kasi natutrauma pa siya mga kaibigan kapag sumasakay talaga siya ng ambulance. Na-remember talaga niya si Ate Hak. Yung pagpunta nila doon sa yung pagkaano na ni Ate Hak mga kaibigan, yung pagkawala na ng hininga niya, siya lang yung sumama kay Papa. Siya lang yung sumama doon sa ambulance para puntahan si Ate Hak. Yan na. So yan na mga kaibigan, nakalabas na ako galing doon sa sa ultrasound. And 2.6 daw si baby. Tapos yung mga nurse sa Bunawan, nag-alala sila bakit ang liit daw ng tiyan ko, 11 lang. Yung pagsukat mga kaibigan ba sa taas ng tiyan ko, 11 lang daw. And then, bakit ang liit? Tapos dito, sabi nila 2.6. Sabi ko, normal lang po ba yan? Sabi niya, oh, ang laki niyan. Sabi nila, tapos, si baby malikot. Tapos yung daw niya mga kaibigan, yung pusod. Tinalik na ni baby sa kanyang liig. Nandiyan na sa kanyang liig mga kaibigan. Tapos napaka-active niya kasi lang dito na talaga siya sa plastado na siya. Sabi nila doc na ready to go na daw talaga si baby, pero pa siya, pwede pa nga daw siya tatagal ng August, pero lang talaga siya July, first week sa July or end of July. Pero sa kanyang ka-active mga kaibigan, dahil nga siya malikot, kaya sabi ng doc, sinabihan ng nila ako na kung ma-discharge ba daw ako niyan na result, hindi daw pwede na uwi daw ako sa bahay, baka daw magkaano si baby, kasi nga baka daw anak ko na delikado kasi malayo daw yung hospital sa amin. Sabi niya baka mayroon kayong matirahan na malapit lang sa hospital, dyan muna kayo, huwag kayo uwi doon sa inyo kasi nga malayo pa pala i-travel. So ewan ko to mga kaibigan. So update na lang din tayo kung yun din yung suggestion doon sa Bunawan, kung i-discharge ba talaga nila ako or man. Salamat din ako kasi kung hindi siya nag-alarm mga kaibigan na sumakit, hindi ko malalaman itong mga ganap na ko, or hindi ko ma-experience mga kaibigan kung yung mga kailangan na i-request sa akin or ang posisyon ni baby. Sobrang likot niya talaga, kahit nararamdaman ko naman mga kaibigan, panay sipa, panay ikot-ikot. So sa aming ambulance, so thank you sa mga nurse dito sa Sunobyo Ultrasound Clinic. Maraming salamat sa napakagandang ninyo explanation, and then yung mga nyo pag-ultra sa akin. Maraming salamat. Worth it yung pagpunta namin dito, kahit medyo mga kaibigan kamahalan, pero okay lang, at least na request na yung kailangan ng mga doktor para alert din sila and din ako. So
ito na mga kaibigan, hawak ko na ang result. So, hindi naman tayo, doktor na natin malalaman itong nakasulat dito mga kaibigan. Basta siya, 35 weeks. Ayan mga kaibigan. No? So, malalaman ko ito mamaya doon kapag ang si doktor na ang sa akin, mag-explain din mga kaibigan. Basta ang alam ko lang is, si baby, malikot siya, and then yung pusod, nandito na sa liig, and then, ayun. And then, malalaman din natin kung kailan talaga. So, iba na naman ang result dito mga kaibigan, kasi si doktora, yung doon sa San Fran, sabi niya July 15 or 16. July 16 yung due date. Bana-bana lang nila mga kaibigan ba. Pero sabi din dito, mag-i-end pa siya kung pa talaga mga kaibigan, pwede siya magtungtong pa rin siya ng pwede pa siya mag-ugos. Kung talaga mga kaibigan, ang ganap ni baby. Pero sana hindi na siya tatagal din mga kaibigan. Sabi naman dito ng doktor na sana hindi mo siya maanak nang hindi pa talaga siya, yung hinog pa mga kaibigan, hindi pa siya develop talaga sa kanyang month. So okay naman si baby. So ayan na. Okay, mayroon na naman tayong result. So nahiya naman ako doon mga kaibigan kanina, kasi sabi nila, ayan ang daming result dito ni baby, pero hindi ko na sa inyo mga kaibigan. So yun lang po yung ganap natin. Nahiya din ako kanina pag sa akin yung last ay isa akin mga kaibigan, kasi sabi nila, sino nagsabi na 3 cm? Kasi mga kaibigan, sobrang kampante ko lang talaga na nagtitiwala tayo, lalong lalo na ngayon, ibang iba na talaga ang mga karanasan ng mga buntis. So merong iba na hindi na maaabot sa kanyang due date, yung iba lalagpas pa. So napakaswerte na hindi na aabot mga kaibigan, tapos healthy si baby na ianak. So ayan, bigla akong nagutom mga kaibigan, dahil sa lamig ng pag-ultra yung nilalagay nila. Inutusan ko si Dudong Junjun bumili ng pagkain, kasi habang wala pa yung ambulance, bili muna siya. So antay kami sa ambulance, waiting. Yan siya takot pa naman yan mag travel. Thank you so much. So hello mga kaibigan, good morning. Sobrang haggard na ni kaibigan ninyo, and grabe mga kaibigan, pangatlong ko na change ng yung injection mga kaibigan, kasi palagi nagre-react yung mga kamay ko mga kaibigan, na mamaga talaga siya. So tinawanan na naman ako ng nurse, kasi pumipikit ako kapag yung injection sa kamay ko mga kaibigan. Murag. So ito na yung pangatlo mga kaibigan. Itong kamay na to, dalawa na to mga kaibigan, dito siya first, and second dito sa gilid. Ayan, sobrang namaga na siya. So kagabi pa to, tapos ngayon ko pa siya transfer, kasi yung niya dextrose mga kaibigan, dumadaan na dito sa ko, sa injection, dito na siya dumadaan. So change na naman, dito na naman. So naawa na si Dudong Junjun sa akin mga kaibigan, kasi sabi niya na na daw yung kamay ko ba, nalata na daw. Palagi na daw tinutubukan mga kaibigan, tapos hindi pa lumalabas si baby. Nawawa daw ako kasi sobrang sakit talaga. And hintay na lang tayo sa sa result kung talaga mga kaibigan, kasi merong na nag-lobbying kanina na doktor. So wala namang sinabi mga kaibigan, nag-fill up lang siya doon. So baka sa next doktor na bibisit mga kaibigan, malalaman na natin kung ano yung result. Ha? Tapos siya mga kaibigan, yung bang sakit talaga siya. Hindi na siguro tatanggap yung katawan ko ng tubig, kasi malakas naman ako mga kaibigan. Malakas naman ako minom ng tubig. So si Dudong Junjun, sama ko pa rin siya, and yung nanay na sinama namin mga kaibigan, meron pang pupuntahan.
Yung si Manang ko, pupunta siya dito yung si Manang Angging. Kasi kailangan ko ng tulong sa about sa health ko. Kasi si Lulong Junjunin yung mga kaibigan. Hindi talaga siya sanay sa mga ganyan. Sabi niya sa akin, sama na lang tayo punta doon sa PhilHealth. Sabi ko, hindi ko kaya yung kamay ko. Ang sakit. Tapos maglakad mga kaibigan, medyo malayo. And then, ano siya ba? Yung tungason. So, takot na siya mga kaibigan. Ay, Diyos ko po. Kasi kapag merong ganyan-ganyan, kapag merong nasakit sa amin, ako yung nag-ano. Tapos ako ngayon, hindi siya maano kapag walang kasama mga kaibigan. So, ito yung latest update ko. Matagal talaga mga kaibigan. So, 4 days na namin dito sa hospital naka-admit. So, mabuti naman mga kaibigan. Inalagaan naman ako. Always monitor sa baby. Sa heartbeat. Sa mga anong nararamdaman ko. So, sa ngayon mga kaibigan, kalmadong-kalmado si baby. Malikot lang talaga. Malikot siya mga kaibigan. And kagabi, hindi na ako naka-update sa inyo yung pag-ano namin, pag-uwi namin galing doon sa ultrasound sa Rosario. Kasi alas 7 na kami ng gabi mga kaibigan nakarating. And ang lakas ng ulan. And ang lakas ng takbo ng ambulance mga kaibigan. So, grabe ang experience na to.